in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day, and hallowed it. Muna, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Sayin ko lang sa Genesis 1:27. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong salita. We pray na kayo pong magpala. Makuha namin ang lesson namin ngayon. Hindi po ito random din. May kilalaman ng indirectly kaninang umaga. I pray ang aming buhay, Panginoon, pangalagaan nyo. Pahalagaan din namin ang buhay sa ang sarili namin. At even namang ibang tao, Panginoon. I pray kayo po managod sa amin. Kayo po magpala. Kayo po itaas. In Jesus' name we pray. Amen. Mapo na po. Di ba init, no? Mga ko lang nainitan. May palang malamig dyan, eh. Okay, good afternoon po sa lahat. Good afternoon po. So, ito po ay nag-uusap kami kanina doon. Nag-soul winning nga kahapon, di ba? So, may nagtanong kay Edgy. Nag-usapan namin kanina. So, kaya naisip ko, sagutin na rin natin to, no? In the form of a sermon. So, ang tanong kasi ng psychologist student, sabi doon, paano po yung mga nagpakamatay? Parang malabo nga yung tanong, eh, no? Kasi nade-depress sila, yun ang tanong na, eh. So, tama ba yun? Siyempre, hindi, di ba? Pero parang yung pagkakatanong niya is parang yun, hindi na-justify. Hindi, okay lang siguro yun kasi nade-depress sila, eh, di ba? Parang ganun yung naalala ko. And sinagot ko na rin, siyempre, ang unang sagot ko agad is, tama bang pumatay? Sabi ko. Lahat sila hindi. O, siyempre hindi. O, yun. Kapag pinatay mo yung sarili mo, paano yun? Hindi mali rin. Tapos na agad. Pero ngayon, sinama ko na rin po yung ibang topic. Damay ko na po, no? Ewan ko, alam nyo yung sabihin ng eugenics. Sinabi eugenics po, ito po yung pinapractice daw. Tingnan nga natin dito. Iba pa yun. Ang genocide, yung halos pinapatay mo yung grupo ng tao, di ba? Genocide. Pag sinabing eugenics, yan, euthanasia, no? Pero iba pa rin lang. Eugenics. The practice or advocacy of a controlled selective breeding of human population by sterilization. Pag sinabi sterilization, ano yun? Ha? Hindi. Hindi sterilize. Sterilization. Ito yung parang hindi na sila magkaanak. To improve the population's genetic composition. Yeah, parang ano kay si Hitler, definitely yung Germany, isa yun sa mga ano nila. Wala dito yung definition na ko sa internet, eh. Pero sabi sa internet, ito daw yung pinractice dati ng mga sa Germany tsaka sa ibang place. And especially itong yung mga hari ba, alam niyo yung mga hari-hari. Kaya po ang ginagawa nila is interbreeding sila, eh. Ayaw nilang lumabas yung kanilang kasi nakasama sa kanila yun. Kasi sinabi nila sa Book of Moses, masama yun, eh. Bukod sa kasalanan yun, mayroon palang epekto yun. Kunwari, kapatid mo, inasawa mo, pinsan mo, inasawa mo. Bukod sa may sumpa yun, basta may something, kaya may mga matinding sakit yung mga yan. Kung alam niyo yun, okay? Pero ito yun, pinipili nila yung
Ayan, selective breeding. So, ibig sabihin, ito, yung mga mahinang nilalang, ganyan yan eh. Sa Germany, yung philosophy ni Hitler, kaya sila daw yung magaling na lahi, kaya dapat patay na iba. Kaya may relation siya dito sa ating topic. Ulitin ko So, kasama dito yung suicide, eugenic, genocide, and assisted murder. Ano may assisted murder? Yeah, parang sinasabi kasi nung bata kahapon. Wala pala ako na yan, Bimpo. Bimpo, please. Bimpo na lang. Mainit eh. So, yung iba, yun ang ginagawang dahilan, matanda na masyado. Kaya nakakatakot po yung mga matanda, inalagay sa care center. Babayaran mo na sila. Pag hindi na masyado ng problema to, anong gagawin to? Bahala. Hindi mo na alam, di ba? At marami doon, nagreklamo kung may mga gawa lang sila, ayaw nila doon. Okay? So, kasi nga yan, parang abortion din eh. Bakit ba nila pinapatay yung mga anak nila? Kasi hindi komportable, ganun lang naman yun eh. So, ganun din yung mga matanda. Kaya dyan tayo hindi ko nalagay sa ating title eh. Basta yung suicide, eugenics, genocide, assisted murder. Ayun yung mga topic natin. Title natin ngayon is, binanggit kanina sa Exodus 20, of course is, Thou shalt not kill. Subtitle natin is Life belongs to God alone. Parang alam na agad natin, pero i-tackle pa rin natin kasi existing may mga pagkakataon na may pag-isipan nyo to, o baka may kaibigan kayo, di ba? Depressed na ako, makamatay na lang ako. Kutusan mo. Aray, sakit! Huwag ka nagreklamo. Gusto mo mamatay eh. Di ba? Yung iba dyan, maaarte lang, sa totoo lang. Anyway, tingnan natin. Ang sabi sa Genesis, of course, kaya binasa natin huli is, So God created man in his own image. In the image of God created him. Male and female created them. So, ang introduction natin dyan, ang pagkakalikha daw sa tao ay according sa image mismo ng Diyos. So, kaya another pwedeng title dito is The Sanctity of Life. Pag sinabing sanctity, banal, banal, Hindi yung basta-basta binabastos, Parang, yung iba ginagawa, ganun eh. Ang tingin sa atin minsan, parang alipin, parang hayop. Ganyan po yung mga yun eh. Kaya yung ibang mga society natin, yung mga parang wala ng morality na kabastusan, pwedeng yun, papasok yun doon eh. Iba na, katulad niya, kalaban sa politika, papatayin na. Kalaban sa business. Kasi tingin lang nila doon, parang lang eh. Walang kwenta. Parang, sabi naman ng mga atheist, parang tayong nanggaling sa Stardust, nanggaling sa Unggoy. So, hindi banal ang buhay sa kanila. Pag naisipan nilang, tumba na yan. Ako si Duterte, di ba? Kaya, sino may pakila kay Duterte? Sino naawa kay Duterte dito? Sa kanya yun eh. Talagang, he saw it coming. Maganda ako, para sa akin, okay yun. Isip-isip yung mga tao. So, mga may kilala kayong ganyan? Nasabi ko doon sa Hindi kasi mawala sa utak ko, kahit mga Hapon, pero sabi ko yung mga Koreano, ganun daw yun. Pag sila ay sobrang tinaas naman masyado mong standard sa kanila, pag bumagsak ka sa parang exam nila, parang wala nang kwenta buhay mo daw, kaya iba nagpapakamatay na lang. Sa Japan, may ganun ding practice. Nakita ko lang sa parang pag na-depress sila, pumupunta lang sila sa gubat. Nabalitaan niyo ba yun? Suicide forest. Wala na, ano mangyari? Ano ba yun? Yun nga, yung napa-abort. So, hindi, At ang tinagamit pa nila, yung mercy nga, yung mercy killing. Ano na yun? Ayun nata yung sasabi kanina, euthanasia. Mahilig yung mga dyan, yung mga rap.
Yung mga nakita kong rock and roll, yun ang topic eh. And then, naalala ko si may mga artista ng kakapal ng mukha. Nagpa-abort sila para daw sa kanilang career. Ganyan. Convenience. So, life is sacred because it comes from God. Yun lang yun eh. At hindi lang, lahat naman bagay galing sa Diyos eh, pero lalo ang buhay. Nabanggit natin kanina umaga, di ba? Yung buhay ay medyo hindi nila ma-define kasi paano nga nagkaroon ng buhay. Ang tagal nilang pinag-aaralan, saan mo makikita yung impusya ng buhay dito? Lahat yung chemicals lang yun eh. Naghalo-halo para nabuhay yun. Sino nagpa-umpisa doon? Kumbaga sa sasakyan, sino nag-start no? Wala sila makita eh, nag-function na yun eh. Pero pag tinignan nila, kinumpara nila sa walang buhay talaga, no? Hindi living organism. Yung mga compounds dito, andito rin. Anong pinagkaiba sa nagsisimula yung buhay? Hindi na ma-define. Kaya, ayun. So, ngayon, sa Iraq, sa Iran, di ba? Parang magsalita sila doon. Parang, bombay na natin yan. Tayo, lalo tayo mga bata, sanay na sanay kayo sa mga games, di ba? Kaya isa na rin sa dahilan, kaya puro bombahan yung mga games din. Mga war games. Desensitize tayo. Natinig nyo na ba yung salitang yun? Desensitize. Ibig sabihin, hindi ka na naaawa sa pinatay. Tanggal yung utak ko. Ganon din sa mga kabastusan. Ganon din yun eh. Desensitize ka. Ay, adultery. Si Solomon, 1,000 asawa. Desensitize. Sa halip na magalit tayo sa kasalanan, hindi na tayo nagalit. Baliktarin mo naman, sa halip na pahalagahan, yung pamilya, for example, yung credit, for example, yung mga talaga nagtatrabaho, sa halip na mabigyan ng credit, walang pakialaman yung iba. Iba na, puro pera pinapaandar. At yun ang importante sa kanila. Okay, so medyo pinasok ko lang yun, pero dito, lalo na yung buhay. Napaka-importante niyan. Amen? Dahil suicide, di natin pinag-uusapan niyang parang ano lang. Yung mga bata kasi, minsan, gano'n eh, mag-uusap eh. Pinatay si ganyan, no? Tapos yung mga ano ko naman, tawag dito, sa newsfeed ko naman, yung mga gusumpo ka naman, talagang. Nakaano na eh. Ganyan na, gaganunin pa. Tuwan-tuwa naman yung mga audience. So, sanctity of life comes from God. Ang sabi sa Job 12. Medyo simple tayo ngayon. Basic tayo. Sakali lang maisipan niya, wag. Kung may kilala kayo, encourage nyo. Yan kahit yan, magpapa-abort. May kilala kayong ay naku, na-rape. Lalo pa na-rape. Paano pa basta wag na-rape? Yung mga tanong no? Hindi ko to anak eh. Loko-loko yung tatay nito, sigurado kasi nang rape nga eh. Paano yun? Diba? Mamaya, masagot natin yan. Pakibasa po dito, Job 12:10, ready go. Whose hand is the soul of every living thing, and the breath of all mankind. Tinutukoy dyan ang Panginoon, di ba? Sabi, who knoweth not all these things who knoweth not in all these things that the hand of the Lord hath wrought this. So, lahat ng bagay actually gawa ng Diyos eh. Pero sabi lang niya, in whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind. So, ang Diyos ang nag-purpose niya. Kaya nga, tinatanong natin saan ba galing buhay, para simula yan. Para maintindihan natin, hindi tao na gano'n, lalong hindi random yun. Hindi pinaghalo mo lang yung biglang may nabuhay. Ngayon, kahit saan dito, kahit gumanyan ka, lagyan mo sa microscope yan, meron yung uod eh. Buhay din yun, no? Pero, sa moon, naghahanap sila, walang makita. Mga gasto sila ng napakalaking So, God is the giver of life. God is the owner of life. So, definitely, lahat ng binuhay niya, may purpose nga, di ba? Kasi may dahilan. Kaya, sagutin na natin, na-rape ka, wag naman, no? Una, mag-ingat tayo. Pero yung bata kasi walang kinalaman. Yun lang yung kasimple. So,
Hindi naman siguro ko babalikan pa nung ano. Naalala ko naman si Tanchi tuloy. Ngayon, nag-commercial pa kasi sila eh. Ayun, si Peter Tanchi, yung anak niya, bibida na naman kay Shu. Pinatawad namin ng rape sa akin. So, nagdadrama dun. Doon, inuulit nila kasi yung sa kanila. Ayun ang ano nila eh, doon sila sumikat eh. Eh dapat to pinapatay, sabi sa Bible. Eh, ganun din yung mga bakla. Doon sa camp, medyo nabanggit ko eh. Kulang pa nga eh. Kaso, salamat parang may nagbanggit ng iba eh, di ba? Sinasabi niyo yung bakla sa Moraya, hindi naman yung Lawrence. Hindi naman yung nagpiano. Sinasabi ko, di ba? Hindi yun. Iba pa. Okay, salamat. Kasi kinamayan ko yun. Hindi, lalaki naman yun. Maputi lang, ha? Ha? Member nila? Pero hindi sumama. Kailan? Ano sa youth? Yun nga eh. Inasabihan ko yun si Pastor Jun. Ayun na ba eh. Tayo na punta doon. Yun, so ang Diyos na nagbigay ng buhay. Paano nga yung bakla ganyan? Yun nga eh. Pag tumalo na. So na-explain ko naman yun sa camp na. Ano nga ba? Mga reprobate. So yun, by that time of course, wala na yun. Kasi tulad ni Judas, wala na eh. Pinakita sa Bible yung judgment ng Diyos doon sa mga yun. So, exemption sila. Okay? Pero yung normal na tao, ordinary people, yan, lalo yung baby. Naalala ko tuloy yung debate dyan, no? May debate dyan. Minsan nakikinig ako dati dyan. Eh. Interesting din kasi yung mga grabe, talagang ano, ng utak eh. Eh sabi ng atheist, wala namang masama't mabuti. Idea lang ng mga tao yan. Para sa inyo, yan mabuti. Para sa iba, hindi. Hindi tinanong Kristyano, sakit din ang ulo niya eh. Ano, walang tama. Wala daw masama, walang mabuti. Kaya tanong niya, okay, for example, meron tayong baby dito. Tapos tatagtarin ko sa pinong-pino. Sa palagay mo, may masama kaya yun? Ayan. So, alam natin dapat yung sagot, di ba? Kaya inaano lang niya doon sa kasi tinatanggi yung, well, di naman masama yan. Ang sabi ng atheist. Sa palagay ko, hindi ko gusto yun, pero hindi ko masabing may ginawa kang mali. Ganon yung pagkakasabi niya eh. Nakita niya yung iniiwasan yung basta lang mapanindigan lang yung sinabi niya. Anong sagot ng Kristiyano? Okay, so walang mali. Eh, ba't hindi mo gusto? Paano mo sasagutin yun? Ba't hindi mo gusto? Kung wala palang mali. At yan din yung ano ko sa mga, ano kasi may mga sumusuporta sa mga baklangan. Kunwari si AGI, sabi niya, kunwari lang. Okay lang yung bakla, hindi naman masama yan. Anong tinatanong ko dyan? Sabi ko, pag ikaw nagkaroon ka ng anak, okay lang ba sa'yo maging bakla? Yung anak mo. So, dahil kino-connect mo sa kanya yung question, parang ganun yan sa atheist. Ay, sandali. Parang di ko, tanong mo, ba't di mo gusto? Yun. So, kasi tinatanggi mo yung katotohanan, pero may mga bagay hindi kayo may tatanggi. Ganun yung premise ng ano. Kaya, ganun din sa buhay. Ito mga, gusto nilang bawasan daw yung mga population. Sabi nila, nako, katulad niyang oil, no? Napaka-scarce ng ano. Napakinggan ko na naman yung madami akong pinapakinggan. So, kasi nung mga 1970s daw, yung mga kinakatakot ng mga milyonary pa natatakot na wala silang kakainin. Sabi nila, nako, yung mga minerals like tin, zinc, copper, nako, konti lang yan. Paano yan? Ang gagawin natin pag napakarami ng tao? Oh, di ba? Mawawalan tayo ng resources. Kaya dapat, patayin natin iba, parang gano'n. Hindi sinasabing patayin, pero pababain yung populasyon. So, nagpustahan ngayon, yung hindi nakalimutan ko yung mga pangalan eh. Pero yung isa sabi, gano'n daw. So, in mga year 2000, which is 26 years ago, okay? Sabi niya, in the year 2000, nako, tataas ng husto ang presyo ng mga ginto, pila, kung ano man yan.
Kaya dapat may gawin tayo. Yung isa, magaling. Kasi ang ginawa niya, hindi lang siya economics, tiningnan niya history ng mundo. Okay? So nakita niya, pag may mga pagsubok pa lang society na ganyan, may mga taong binibigyan, actually, wala sa usapan nila yung Diyos eh. Pero ako mismo, syempre nakita ko ang Diyos doon kasi nag-provide ang Diyos ng paraan. No? May mga naka-imbento ng bagay na wala dati. So yung kinakatakot nila na mawawalan, for example, ng resources ng tin, kasi yung mga bagay na yan, nauhukay lang naman yan eh. So kaso, hindi kaya yung demand. Kunwari, ang tao 1 billion, ang demand, for example lang 10 tonelada ng tin. Kailangan natin yun. Hindi natin kaya mag-produce no, pag ang naging population is 5 billion. For example, ganun Ang maganda nangyari, kinaya pa rin. Bakit? Kasi nga may mga naka-invento ng paraan para mas mabilis mag-dig, mas mabilis mag-process. Di ba? Sa panahon natin, sabi nga sa Amerika, tinatapon nila toneladang pagkain. Araw-araw. Sobra yun. Bakit ka nasabi yun? Ayun, so hindi makatotohanan or hindi honest, no, intellectually honest na kaya mo babawasan yung population dahil takot ka na, baka tayo mawalan na at tayo, doon ka ata kinuha yun, no? So anyway, kaya point number 1, the sanctity of life comes from God, galing sa Diyos yun, huwag mong pakialaman, huwag kang papatay. Okay? Kahit ano pa dahilan mo, takot akong maubusan tayo para sa ating lahat. It's never a reason para pumatay. Then pangalawa, doon tayo sa suicide. Paano kung sarili? So, ano sabi sa 1 Corinthians 6? Though ito ay sa Kristiyano applicable, pwede nating in general apply sa basically kahit kayo, no? Na hindi reprobate, So, but especially sa Kristiyano, pakibasa po. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's. Ay, bago pala to, no? Sabihin ko na rin, no? Baka, sinasabi natin ngayon, obviously, ang suicide ay masama. Pero, ang tanong, paano pagligtas na nag-suicide? Yun ang tanong. Ayun yung, masama talaga, pero ligtas pa rin ba? Hindi na. Okay, alam niyo na, ligtas pa rin, kaso nakakaya sa Diyos, di ba? Tsaka baka wala kang reward. No? Paano kung matindi na yung sakit niya? Si Pastor dito, dalas magsabi nun dati. Kaya mag-pray natin. No? Kung si Pastor Pado, parang di naman siya, wala mang masakit. Kaso, ano siya, parang foggy yung utak niya. So yun, ligtas pa rin. Okay? Pero, hindi maganda. According to that verse, ano daw? Hindi, even yung buhay mo, hindi sa'yo. Kasi binili ka na. Okay? So, ito yung ating encouragement sa paglilingkod sa Diyos eh. Diba? So, lalong hindi tamang patayin sarili mo kasi hindi nga sa'yo yan. Amen? Parang yung madalas example dyan, yung kahit sa Pilipinas may rent a car, alam yung rent a car. So, babayaran kita, hindi yung taxi ikaw talaga yung magmamaneho. So, may mga rules doon. Babayad ka, nagbayad naman ako, pero hindi pwede sirain yun, hindi sa'yo yun. So, ganun yun. So, ngayon, ang buhay natin, wala kang karapatang, yan. Mas malala ngayon, yung balik tayo sa abortion, di ba? Sabi nila, okay lang mag-abort kasi katawan ko naman yun sabi nila. My body, my choice, ang kanilang motto or yung kanilang battle cry. Kaya yung mga galing na, paano maging katawan yan? Kung katawan mo yan, pag pinatay mo yan, patay ka. Ibang katawan yun. Hindi mo katawan yun, katawan ng bata yun. Kaya murder yan, dapat. Pag nagpa-abort ka, dapat murder, kulong ka nun. Unfortunately, yung mga sa US, hindi, niligal nila yan, nilegalize nila, kaso may mga terms pa. Anyway, so your body belongs to God,
So, hindi tamang mag-suicide. Ngayon, paano grabe na yung aking Pastor, hindi mo alam eh. Nasabi mo yan kasi wala ka sa kalagayan ko eh. Okay, basa, ready, go. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Parang iba context nito. Pero pwede rin, no? Kung sakali mang doon ka sa kalagayan na sabihin natin in despair ka, no? Ang point pala natin dito sa point number 2 is suicide is self-murder, not escape. Okay? Kasi iba ganun. Kaya kung gusto mo matay, parang matapos na ang mo yan. So, tatakas ka parang ganun. Ngayon, pag ikaw, anong tawag doon pag nahihirapan ka tapos gusto mong tumakas? Di ba? Wala kang faith. Ganun kasimple, which is equivalent sa, parang pag nanakaw, ba't ka nagnakaw? Kasi ang hirap, wala akong pera eh. Ito mo, wala akong pera. Siya, meron. Ganun yung Ganun yung rational nila dyan. Bakit ka nagsinungaling? Pag nagsinungaling ka, meron ka biktima nun. Diba? May nabasag na na monitor dito. Pag sinabi mong ako po yan, bayaran mo yan. Pag sinabi mo, hindi ko po alam. Tapos yung kawaway may-ari, nasira ito, ba't nasira ito? So, siya yung biktima mo, hindi mo sinabi yung totoo eh. So, lagi may biktima, sabi nga nila, there is walang kasalanan na walang biktima. So, pag nag-suicide ka, wala kang pananampalataya, di kasalanan na naman yun. Ikaw kasi yung walang pananampalataya. Parang nagnakaw ka, ka. Ayun. Ngayon, Pastor, kilala mo si Judas, di ba? Nagpakamatay siya. Tsaka si Saul. Ayun yung perfect example. Yung sinasabi ko kanina na si Saul kasi, malinaw, ligtas siya eh. Nasabi sa kanya ni Samuel, mamamatay ka, mga anak mo, makakasama kita bukas. Sabi, hindi ka na basahin. So, ligtas pa rin si Saul. Pero, tragedy yun. Ano yung tragedy ba? Hindi ka nais-nais, hindi sinabi doon sa magpakamatay ka na para Pwede na, hinayaan na lang niya siyang Kaya tumakas siya, at least. Mapatay siya tumatakas, kung torturein man siya. Just pinatay sarili mo, ang pangit ng kamatayan nun. Ang pangit ng ending mo. Ba't siya namatay? Pinatay niya yung sarili niya. Di ba? Walang laban. Si Judas naman, iba naman yun. Pagkamatay siya, reprobate naman yun. So, impyerno yun. So, yun nga, ganun din. Wala siyang pananampalataya sa Diyos. Kaya hindi ako naniniwalang bagay, iba rin yun. Pero alam natin di ligtas si Judas. Amen? So again, tragedy yun. Hindi sinabi sa Bible na okay lang yung kasi meron nagpakamatay sa Bible, di ba? Hindi sinabing okay. Ayan. Yun na yun. Punta na tayo sa eugenics. So ulitin ko pa sa mga hindi nakuha, bilisan ko lang. Eugenics. Ito yung pinaka niya. In simple terms, parang sinasabi niya na some lives are more valuable than others. Kaya patayin natin iba, walang kwenta naman yung mga yan eh. Ito, buhayin natin. Kasi iba, yun nga, pinapakailangan pa yung genes, no? Kaya binibreed nila, ito yung mga magaling na tao, according to them. So yung iba, wala silang pakialam. Kaya nga po yung mga taga-Africa daw, sila yung pinag-eksperimentuhan ng bakuna. Hindi niyo pa alam. Totoo yun. Documented yun. So, in-experiment muna yun sa mga daga, di ba? So, parang makakasigurado kasi, natin sa mga tao eh. Hindi, try mo sa tao. Sinong tao? Kasi baka ay side effect to eh. O, doon mga sa Africa, tsaka sa Pilipinas. Mga naman yun.
Mga conspiracy theory. Pero may dahilan din po yun. Kasi nga, sabi nga sa inyo, natakot na si ano. Ang maganda niya kasi hindi nga totoo lahat ng tinurok sa atin. Sa inyo pala. Yung iba doon is may nagpatotoong ganun, nurse eh. Actually, baka tinanggal siya sa trabaho. Pero binalik siya nung nagreklamo siya. Try natin. Na. Pero mag-research din kayo. Internet ka naman, di ba? May mga hindi ko rin sure eh kung totoo yun. Eh. Kung mapa-flash mo pa yan. Hindi ko alam kasi nasa genes mo na yun eh. Try natin. Nasaan na ako? Eugenics. Ayan. So, ginawa tayong experiment. Yan. So, gano'n ang ginawa nila. Kasi po yung, nabanggit kasi nagsabi sa Germany. Sino nagsabi sa Germany? Totoo po yun. Ang tawag doon is, hindi, tawag nung naging resolution nila doon. Kasi nasabi nila, sobrang demonyo naman itong mga taong to. Kaya nagkaroon sila ng resolution ng parang batas yun sa buong mundo. Ang tawag doon is the Nuremberg Code. Nuremberg Code. I-research nyo yun. Nuremberg. So, lugar yun. Yung Nuremberg. Pero, doon kasi napirmahan yung ano, na buong mundo, dapat ipagbawal natin na dapat, kung may eksperimento ka man yan, dapat yung tao na eksperimentohan mo, dapat alam niya. Informed consent ang tawag doon. Bawal na bawal yun at walang batas dapat, walang organization na uulitin yung ginawa sa Germany. Okay? Eh, ba't ginawa sa ano yun, COVID? Diba? May something's very wrong sa panahon natin ngayon, maniwala kayo. So, kaya pasok sa ating topic yan, ang sinasabi nila, some lives matter. Parang Calvinist Some lives are more valuable than others. Kaya yung iba, okay lang pag-eksperimentohan, yung iba, hindi. So, kinalaman pa rin sa murder, di ba? Kasi, wala kayong kwenta, ganyan-ganyan. E, paano ba sa may mga taong wala na talang kwenta? Mahirap. Okay lang mamatay sila. Pag namatay sila, wala lang mangyayari. Pag namatay si Bill Gates, paano naman yung mga kanyang kumpanya na, ganyan. At yung sinabi pa yung itong kainitan ng Epstein Files. Naintindihan niyo ba yan? Sabi nila, kasi ibang tao dapat yung mga involved dyan, patayin na, o ikulong. Dito yung may nagsabi na, naku, huwag natin gagawin niya kasi pag ginawa natin yan, magkukolaps yung gobyerno. Anong sabihin nun? Anong sabihin nun, maraming ganon. At totoo nga yun. Pinangalanan na, kaso yung iba, blinang ko eh. Kaya sabi nung magaling din yung mga kung mag-collapse yung gobyerno, hayaan natin mag-collapse. Mag-build up tayo ng from the start. Ganyan na pala yung mga nakapwesto dyan eh. Tama naman, diba? Ganun talaga eh. May mga society na nag-reset eh. Kung alam yung Germany, nag-reset yan, Korea. So, obvious, sa umpisa mahirap, pero lalo pa ngayon, magaling tayo mag-ground up eh. Sa ChatGPT na pwede ka dyan. Paano ako magtayo ng business? Anong kailangan ko? Ganun yun lang yan eh. Ngayon pa tayo matatakot. Kung mamatay man si Bill Gates, patay lahat yan. Kinulong or something. Paano yung pera niya? Madali na yun. Kung piskahin nyo, ganun naman. Loko-loko eh. Hindi mahirap yan. Anyway, ano sabi sa James? So, paano natin nasabing di tayo dapat papatay at hindi tayo mamimili kung sino mapatayin, di ba? Sino mamimili? Ako kung pumili, o sige. Ba't ikaw pipili? Ano sabi sa James? Ano sabi mo? Okay, basa, ready, go. My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. Later, sasabihin dyan, mayaman, di ba? Isa yung sa mga example dyan. Sino pinapabura ng sanlibutan? Pag ang nasusunod lang sanlibutan, yung philosophy natin. Siyempre, yung mayaman, kasi pwede ako makakuha sa kanya, yung mga politiko, ganyan. Yung mga walang kwenta, bahala na sila sa buhay niya. Okay, ito yung example dito, sa church. Wala nang upuan.
Eh, may mayaman. Ay, dito ka, sir. Dito. Eh, yung isa, ang baho. Huwag ka na dito. Diyan ka na lang, ha. Yan. So, ang galing ng... So, isabihin to, are you not partial? Ibig sabihin nun, lalo pag sa dating sa kaligtasan po. Kaya napansin nyo sa atin dito, kahit sino. Hanggat maaari, ha. Mayaman niya, mahirap. Pero madalas nga sa Bible tayo, mahirap yung malapit sa Diyos. Hindi rin lagi, okay? Pero ang point dito, hindi gusto ng Diyos yung respecting of persons. Ibig sabihin yan, personality. Ibig sabihin, kaya mo siya pinapaboran dahil mayaman, kapatid ni ganyan, ganyan na ganyan. Nabanggit ko pala ito ng cup, no? So, ganun din. Eh, nagpapasa ng mga batas yung mga yan. Ito, patayin na to. Ito, pag-eksperimentuhan. Kaya nung nalaman ng Aprikano yun, galit na galit yun. So, ano pa? So, hindi ka pwedeng mamili kasi ang Diyos hindi nagtatangi dahil lang sa nationality, kung ano man yan, sa person, no? Psalms. Kaya niyo ba sabihin sa sarili niyo yan talaga? Ngayon, pag tayo ay medyo... Ang madalas lang namang vulnerable dito yung mga talagang pinaboran eh. Kunwari, mayaman ka. Mas nasanay ka na sa ganun. Yun yung madalas yung mga panlait. Nakita mo yung tamang panlait. Ano sabi dito? Ako na lang, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Eh, si David nagsabi niya, hari siya eh. Applicable sa atin lahat yan. Sino bang hindi ginawa dito ng ganyan? Di ba? Lahat naman tayo. So, ang Diyos ang gumawa sa atin, meron tayong sanctity of life. Okay? Yan, kahit makulit yan, diba? Hindi natin inaano yan. Hoy, umalis ka dyan! Hindi ganon. Natsagaan natin yan. Amen? So, sino yung madalas na ganyan? Yan, disabled, yung mga weak, mahina. So, tama ba yung mga mahina sa patay na or something? Para yung mga malakas. Ito kasi ito din yung napag-aralan. Wala dito kasi naalala ko lang. Yung sa Japan nga, di ba, yung nila doon, kalakaran nila doon, pag nagkamali ka, patay mo na sarili mo kasi mahina ka. Disgrace ka, ganyan ginawa nila eh. So, nung naintindihan nila, kaya nga sila natalo eh. Sa US, pag nagkamali yun, medyo dedemote o ililipat. Kahit sa kumpanya, ganun. Hindi mo pwedeng anak mo, ang hina ng anak mo, hindi siya makaano sa expectation mo. So magaling yan sa ibang bagay. Yung di naintindihan ng mga Hapon, kaya pinatay nila, yung experience ng yun, kung sino man yun, nawala na, patay na eh. Kahit pa isulat niya sa report yun eh. So, doon nagkakamali po itong mga to. Katulad ni na Hitler and sino man yan. So, weak, strong, unborn, or aged, yan, mga matanda. Patayin na lahat yan. Wala nang pakinabang dyan eh. Di ba? Matanda. Wala nang pakinabang sa matanda. Ang dami experience niyan. Alam niyo nung kay Rehoboam, di ba? Nagkamali si Rehoboam kasi nagtiwala sa mga bata. Eh, patay ka dyan. So, gusto sa akin sabihin, no respecter of persons, lahat yan, kahit sino pa yan. Naalala niyo unang binasa nating verse, Genesis 1, gawa ng Diyos yan. Kaya wag mong i-offend yan na patayin, baliwalain. All bear the image of God. Lahat, kahit mahina pa yan, may sakit. Sino ba yung may sakit na yung mga kwento yung dyan na yung gusto niyang abort. Meron daw mag-asawa, gusto yung abort kasi ganyan. Eh, na-counsel, salamat, na-counsel ng pastor. Sabi kasi ng doktor ko, parang magiging abnormal tong anak ko, ganyan. Patayin nyo na kasi sayang nyo dyan. Sabi. Siyempre, nag-pray yung nag-consult. Huwag mo yung patayin. Bahala na kung maging man yan, may sakit, pag lumabas. After how many years,
Binisita niya yung pastor niya. Pastor, salamat at hindi namin inabort to. Salamat sa inyong ano. Yung bata naging genius pa. Ay kung pinatay nila yun, di nanghihinayang sila, di ba? At di na nila malalaman kung anong ginawa nila. So, never. Doon tayo sa genocide. O, ba't may genocide? Parang Hitler na naman, no? Ngayon, yung mga Hudyo, sabi, may kwento dyan. Eh. Mga loko-loko daw kasi talaga yan. Pero again, hindi lahat. Okay? So, may mga time na pinag-usapan na natin yan, di ba? May mga Hudyon talagang, as in, meron silang code. Na, yung religion kasi ang wicked, dyan di tao. Handaan nyo yan, kahit mga Muslim. Kahapon nga, nasyaran ko yung Muslim. Bait-bait ng bata eh. Kala ko tatanggi na naman eh. Yun, okay naman. Eh paano kung basta Muslim? Naku, bahala ka sa impyerno. Hindi ganon. Amen? Hindi mo alam yun. Hindi ka mag-uus ganon. Pag yung nag-usapan ay buhay at kamatayan at kaligtasan, hindi ka muna subukan mo pa rin. Eh paano ba? Iba yun. Exemption yun. So ngayon, so nangyari ba sa mundo to? Eh bakit yung mga Ammonites, iba yun? Kasi again, may instruction ng Diyos doon. Okay? So genocide is a mass murder fueled with pride, hatred, and power. Ito sabi sa Genesis 9:6. Sabi dyan, whoso sheddeth man's blood, ibig sabihin po na pagmatay, okay? By man shall his blood be shed, for in the image of God made he man. So inulit lang yung kanina, pero ito, ina-apply niya na. So bakit dapat hindi mo patay? Kasi ang Diyos ang gumawa dyan, at pag pumatay ka ngayon, dapat ikaw ang patayin. Kasi ganun kaseryoso yun. Gets? Ano sabi sa Proverbs? 6. Pakibasa, ready go. These 6 things doth the Lord hate. Yea, 7 are an abomination unto him. A proud look, and a lying tongue, and hands that shed innocent blood, an heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief. Isa pa. A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Okay, so basically lahat siya masama, okay? Pero nabanggit dyan yung shed innocent blood. So nakita niyo yung language niya parang kanina sa Genesis, di ba? Shed innocent blood. Shed blood. Ibig sabihin, magpapadaloy. Paano dadaloy? Siyempre, pinatay. Yung nagsabihin na, sakaling di nyo alam. So pero maganda dito sa verse na to, medyo binigyan niya ng qualification. Napansin niya? Kasi siguro, kanina niyo pa iniisip eh. Basta bakit yung bakit yung pinatay ni sino bang ang daming patayan sa Bible eh, di ba? Yung baklanga or something, or yung sino pinatay ni Solomon, ang dami nun eh. Binili niya kay ni David, si Joab, si Ben? Shimei ba yun? At saka si Adonijah. Okay, maraming sinabi ng ito, patayin mo yan. Yung Amalekite na king, kay Samuel naman yun. Kaya sabi dyan, ano yung qualifier dyan? Lahat ba ng tao bawal patayin? Bakit? Sino daw yung innocent lang? Nakita niyo yun? So yung ang baby, innocent yan. Amen? Paano ka malaki na? Kung talagang wala siyang kinalaman tapos yung dahilan na sinasabi, hindi naman totoo. Okay? Innocent yung galit ang Diyos dyan. So yun, kaya yun, ngayon sabihin natin may mga loko-loko talaga nga Muslim na totoo naman yun eh. May wickedness yan. So huwag mo idamay lahat. Principle ng Bible yun. Hindi kasalanan ng tatay ang kasalanan ng anak, hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng tatay. Kaya believe na sana ako sa Amerika eh, nung pinatay nila si Bin Laden. Kaso parang may nagsasabi nga, hindi totoo din yun eh.
Parang ginamit lang si Bin Laden. So parang, yun nga, paano nangyaring napasabog dyan yun na kita mo yung tirahan nga ni Bin Laden, napakaliit na ano eh. Napasabugin pa yung ano. Sabi natin totoo. At least ang gusto ko doon, yung tinarget lang nila si Bin Laden. Kaso ngayon, yung sa Iran, dinamay na lahat eh. Kaya ang gulo ng mundo sa totoo lang. Kasi hindi mo dapat idamay yung ano. So medyo obvious na to, no? Yung genocide, mali yan. So no race, nor tribe, nor nation has the right to destroy another. Yun ang pinaka-take away natin. No? Wala. May mga exemption lang sa, alam nyo na, sa time nga ng Israel. So alam din natin na totoo yun. Bakit? Kasi yung sa Bible quiz natin, katatapos lang, di ba? Ano nangyari doon? Pag may ibang nation na malayo sa, hindi yung kabilang sa sinumpanan ng Diyos, di ba? Pag may nation doon na kailangan nyo talagang girahin, ang sabi, send peace muna. Oh, gusto nyo, away ba o bate? O, ganyan. Ganon dapat. Hindi yung gusto mo lang mang-away kasi mas malakas ka. And then, naalala nyo rin, sa Bible quiz natin, yung babae, yung beautiful woman, di ba? Ano sabi doon? Oh, meron siyang ano, kumbaga, God cares even sa mga ganong klase ng tao na na-conquer na siya, binigyan pa rin siya ng honor kasi kakasal siya doon sa ano eh. So, ibig sabihin, hindi gusto ng Diyos na i-destroy itong mga taong to. Iyon ang ano doon. Yun ang ating point sa genocide. Ang Diyos ay ayaw ng ganon. Obviously, last, yung tinatawag kong euthanasia or assisted murder. Basta matanda na, may sakit na nga eh. Patayin na natin. Mercy killing tawag nila dyan. Ano sabi ng Bible? Parang ganun pa rin to kanina eh. Sabi dyan, see now that I, even I, am He. Ang Diyos na nagsasalita dyan. Yeah, for the Lord, yan. There is no God with me, I kill and I make alive, I wound and I heal. Neither is there any that can deliver out of my hand. So kung gusto kong patayin, ako na yung mapatay. Huwag mo akong pangunahan. Yan. At kung mabubuhay yan, ako nagbuhay dyan. Kasabihin niya naman kung ano yung gusto niya at hindi eh. So posible din yun, nung katulad nga ng panahon ni Saul at ni Samuel, sinabi ng Diyos, patayin lahat yan. Hindi pinatay. Okay, naalala niyo yung mga hayop. Yung panahon na yung pati hayop, gusto ng Diyos patayin eh. So may instruction ng Diyos. So importante, sumunod tayo. So may exemption niya. Pero, ang point lang doon, huwag mong patayin yung either walang kalaban-laban o yung sa palagay mo dapat na mamatay. So may mga kinalaman to sa isa't isa eh. Parang kanina sa eugenics, ito naman, assisted murder. E paano pag may permiso? May permiso na ako nung kamag-anak niya eh. Ayan mga pinagdidebatihan eh. Hindi dapat gano'n. Bayaan mo lang. Kasi nagkukonsumo ng ano eh. Kaya nga si Pastor lagi yung sinasabi nun. So maganda nga yung blessing yun. Pag namatay, patay agad. Hindi ka na gumastos. Pero minsan gano'n eh. Lumalaban eh. Yung si Tatay Amol, sabagay mapera naman yung sinaano. Gusto pa nilang mabuhay talaga eh, kaso 80 ano na eh. Yung nagmamahal. Gastos ka. At least tumagal, yun ang sinabi nila dun eh. Yung naging blessing sa akin dun. Sumama lang naman ako dun eh. Okay gusto pa rin nilang mabuhay. Hindi natin alam, di ba? At least may mga masabi pa, makapagbilin pa. So ang Diyos ang mabuhay, mapatay, hindi ikaw. Hindi dapat. Romans 14. Kayo ulit. Ready, go. For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Ayun. Ngayon, kung yung community natin ay maayos sa Diyos, naalala ko yung mga Amerikano, may mga time na pinagyayabangan nila yun, yung
yung inopera nila yung mga bata na mamamatay na, talagang yung mga doktor, nag-ano sila, iba doon siguro, nag-chip in na rin para mabuhay lang. Nung nabuhay yun, so, syempre lahat masaya. Hindi yung, bahala ka na dyan. Importante yung buhay, tapos lalo pag nabuhay, tapos nakikita mo yung bata, kunwari, lumalaki, na-observe nila yun. Blessing yun. Lalo na kung gagamitin pa ng Diyos yung batang yun. Ibig sabihin, at least hindi natin nilagay ang kanyang buhay sa ating mga kamay. Okay, so hanggat maaari, gusto nating mabuhay. Yung tao to huwag natin ipopor sa hayop Yung iba naman ganun, pati hayop naman, magagastos pa yung gobyerno. Bira naman. So, matapusin na natin to. So, bakit, iyan na natin? Ano na topic natin is suicide, eugenics, genocide, assisted murder. Obviously, yung mga labas na doon, katulad nung yun, gusto mong patayin lang dahil nakawang ka, sa palagay mo, hindi dapat yun. Kaya tinakil lang natin ito yung mga debatable kasi. Itatanong talaga to. So kung yan ay totoo dito sa mga topic na to, lalo na yung nagalit ka lang. Okay? Kaya nga inutos yan sa 10 utos Alam ng Diyos na after nung pinatay ni Cain si Abel, gagayahin ng iba yan. Magiging option nila yan. Ay nako, siya pala yung kalabang ko, naasar ako sa kanya, pag nakikita ko siya, naasar ako, patayin ko na lang. Pinagbawal sa atin yun. Mali yun. May ibang biktima, may mahal siya sa buhay, bakit mo siya papatayin? Gusto mong gawin sa iyo yun? O kung di mo gusto, alam mo, mali yun. Amen. Kaya huwag mong gagawin. By the way, di ko nabanggit kanina, yung sa eugenics, nabanggit ko kanina, para kang pag ikaw ay nagde-decide kung sino mamamatay at hindi, ginagawa mo, para kang Diyos. Yun kaya malala ito yung point natin dito, bakit napaka-dangerous na itong mga kasalanan ng suicide, eugenics, genocide, tsaka assisted murder? Kinukuha mo yung place ng Diyos Ganun yan. Ang Diyos ang nagbubuhay, siya pumapatay, papatayin mo, tapos bubuhayin mo naman yung iba. Ngayon, galit din ng Diyos dun Pag sinabi ng Diyos na patayin mo na. Meron mo gan sa Bible? Ang dami. Nagalit si Samuel kay diba? Saul. At meron pang isa. Yun na nga, yung pinaka sikat na example. Sinabi ng patay, hindi mo pinatay, siya pumatay. Diba? So, ganun din sa Judges. Okay, so medyo positive tayo ngayon. Ano yung kabaliktaran nitong pumapatay? Anong nun? Balik tayo sa kanina umaga. Ano yung topic kanina umaga? Bukod sa resurrection, ano kabaliktaran ng patay? Buhay. Yan ang mas gusto sana natin. The gospel restored life through Jesus Christ. Sabi niya sa John 10:10, I am come that they might have life. Pumunta dito ang Panginoon para magkaroon sila ng buhay and that they might have it more abundantly. So talagang positive yung buhay. And then sabi niya, I am the resurrection and the life. So yun positive. Hanggat maaari, ayaw natin ng kamatayan except sa mga kailangan talaga. Sinabi ng Diyos. Itong taong to, papatay lalo to. Ganyan. At yung nagawa niya, talagang malinaw na deserve death. Talaga na, pumapatay siya. Kaya si Bill Gates, si Fauci, dapat yan nasa tagal ng kaso. Kaya natin alam. Salamat nga si Duterte. Si din. Sino to? Kibuloy. Hope for the hopeless. Anong sabi sa Isaiah 41:10? Kung hopeless ka na sa palagay mo, huwag kang pakamatay. May pag-asa sa Panginoon. At ang ganda nga niya pag nakikinig kayo, yun pala, yung sa camp, di ba? Napainggan ko pa yun. Sabi niyo maganda. Hindi ko. So, di ba? Tama ba? May sakit siya. Tapos wala silang pera. Tama ba? Kasi ngayon, buhay siya. Pati blessing siya ngayon. Nakikinig nung iba na ako, nagde-despair din ako. Tapos ngayon, nagpapakamatay ako kasi mahirap lang yung exam sa amin. Tapos napagalitan ako, mapakamatay ka na.
Patayin kita eh. Kaartihan lang yan eh. Pabebe ka eh. Ano pa? Kung nagkasala talaga. Ngayon, may mga reprobate talaga. Obviously, again, exemption yun. Di asahin. Pero yung mga pabebe lang, nagkasala na ako, kailangan mong gawin. Anak ka naman ng Diyos. Pero hindi ka parang ng Diyos. Pag nag-soul winning tayo, pag andun tayo, may pag-asa yung, pakita mo na may pag-asa sa Panginoon. Okay? Yeah, sabi niya, if you confess our sin, may basa niya nga, ready go. We confess our sins. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang Diyos hindi nagkasala, patay. Patay ulit. Hindi siya ganun. Yung gusto niya naghahanap ng mapapatay. Ano, yung mga diktador, ganun, di ba? Tsaka yung mga sa mga palabas, ganun eh. Yung mga mafia boss. Patay agad. Hindi ganun ng Diyos. Hanggat maaari, gusto niya mapatawad. Lahat. Ngayon, kaya binibigyan tayo ng pagkakataon, hawak naman niya yan eh. Sabi nga na iba, pag buhay ka pa, may pag-asa ka pa. Basta hindi reprobate, karamihan niya, may pag-asa pa yan. Mga malat sa buhay, kapitbahay natin, hindi pa pinapatay, may pag-asa pa. Kung may kasala, mag-sorry. Hindi makipagtaygasan ka sa Diyos. Amen. So wag man tayo, ito yung mga sinasabi na sa libutan na end suffering by ending life. Mali. Okay? Wag, may pag-asa sa Panginoon. Improve humanity by removing the weak. Yung kanina sa eugenics. Ito lang mga kasalanan ito. Mahina kasi itong mga ito eh. Patayin na yan. Hindi mo alam. Isa ka pa mahina. Ikaw mahina mag-isip eh. Solve conflict by destroying enemies. Yan ang nangyayari ngayon sa Israel. Sa bagay, pinangako kasi ng Diyos na talaga yan eh. Kaya ang gulo-gulo dun eh. Ngayon, pumapasok daw yung mga missile. Kala nila, ang galing nila. Eh kaso, mumura nga nung sa Iran eh. Na-intercept nila, ang galing ha. Galing na isa. Naubos na. Oh, wala na silang pang-intercept kasi napakamahal eh. Isang daw ng Iran, 2. Para sigurado. Ay, mahal. Ubus yan. Kung sila kukuha ng ganun. Patay. Kaya magulo po dyan sa Middle East. Huwag na kayong mag-pray-pray. I stand with Israel. Huwag kayong makisawsaw dyan. Walang kapayapaan dyan hanggang pagdating ng Panginoon. Amen. Makisawsaw dyan. Ito, last, dito tayo magtatapos. Namili ka na. Pag pinapili ka ng Diyos dito, sino pipiliin mo? Ako na lang ha. I call heaven and earth to record this day against you, that I have said before you life and death, blessing and cursing. Oh, sige, mamili ka. Anong gusto mo? Life or death? At syempre, nag-iisip ka, pwede palang death? Hindi, sabi niya, therefore choose life. Yun ang maganda. Kasi kung baka gusto mo nang kamatayan sa kalaban mo, hoy, baka hindi mo alam. Eh kung ganun din siya sa'yo, syempre, laban na yan eh. Sino yung mga madalas mabangasan? Yung mga mahilig sa away. Matalino ka, uiwas ka na doon. Hindi ka na ginawa ng Diyos para dyan. Diba? Mabangasan ka, magaling ka. O, ikaw na magaling. Tabingin na yung ilong mo. Magaling ka talaga. Kaya ngayon, choose life over death. Madalas yan. Kaya ngayon, pro-life. Kahit pa sabihin natin mayroong sakit, doon pa rin ako sa buhay. Yung isa naman, pro-choice. Ang galing, di ba? Hindi sinabi pro-death. Di ba? Hindi ko na sinabi pro-death eh. Kaso, siya yung mamimili kung mabubuhay yung, mali yun. God over self. Pag may naisip ka, sinabi ng gusto ko nang pumatay, pangapatay, sino susundin ko? Ang Diyos dapat. Then truth over culture. Because life belongs to God alone. Amen? Siya lang ang may say dyan. Sinong mabubuhay at mamatay. Sanctified dyan. Banal ang buhay. Huwag tayong papatay. Thou shalt not kill. Amen? Amen.
Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita. I pray na medyo basic ito, Lord. But, sa katotohanan, Panginoon, pinagdidibatihan pa yan even sa aming society. Abortion, Panginoon, matagal nang nasettle dapat yan. Iba lumalaban pa. Sa America, of course, Christian nation to some degree. May mga na-overturn na batas na maging example sa amin yan. Hindi simple yung topic. Ang naglalaban dyan, of course, yung mga tao na iniwala sa salita nyo at yung mga galit sa salita nyo, Panginoon. So I pray, kahit gaano ka inconvenient, Panginoon, minsan, napiliin ang buhay, isabit namin ang aming sarili sa inyo, Panginoon. Kayo laging tama, kayo ang gumawa, kayo nagbuhay, kayo rin ang magpapatay, Panginoon. So kami naman ay susunod, intindihin namin, alamin namin ano kalooban sa mga circumstances, kung anong case na meron na hinaharap kami, Panginoon. So yun lang po, Lord. Patawarin niyo, Lord. Minsan siguro naiisip din namin yan. At huwag namin kalimutan, sinabi niyo, if we're angry with our brother without a cause, Panginoon, ito po'y galit din kayo dyan. It's murder, Panginoon. So patawarin niyo din kami. May mga ganyan kaming instance, emotion na usunod sa amin. Gusto namin malakit dahil lang kung anong bagay. So patawarin po kami, turuan. Kayo po yung masunod sa amin para sa ikabubuti ng lahat, Panginoon, kayo may taas. In Jesus' name we pray. Amen.